Hi, good morning everybody. Welcome again to our YouTube channel. So again, samahan niyo ako sa another hatid serye. Ang gamit ko pala ngayon is our Honda BRV. Gusto ko lang din uling gamitin to after how many weeks na nakatenga lang sa bahay. Ano kaya ang feeling, no? Nang nagda-drive ng ilang buwan using EV and then balik tayo sa gasolina. Alright, let's go! Honestly, nahirapan ako agad. Kasi wala yung 360 views ko, di ba? Diyos ko, Lord. So guys, medyo paulan. Hindi lang basta medyo pala. Maulan talaga. Pakita ko lang guys, ang tire pressure nito nasa around 32. Kaya ganyan yung ano natin, tire pressure natin as of now. Time check. It's 9:30 in the morning and hindi pa ako nakakapag-kape. Gising na gising ako. Kay Jilly, hinihili ko dun eh. Share ko lang guys, ito pala yung gasolina natin ngayon, no? Napapatingin na ako ngayon sa gasolina. Na-miss ko to kasi may mga tubig-tubig. Hindi ako kinakabahan. Jollibee muna tayo guys. Thank you. Na-miss ko si 360, yung best friend ko. Kasi guys, sobrang hina ako talaga sa tansyahan. Hi, good morning. Hi. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay, let's go. We're going to school. Alright, finally. Nakadating na tayo sa school ni Anya. Dadalhin ko muna siya sa loob. See you in a while. Let's go, Anya. Okay guys, bumalik muna ako dito. Magkakape tayo, 'di ba? Actually guys, nagbukas lang ako ng bintana. Pero hindi na ako mag-aircon dahil magkano ang gasolina ngayon, ang mahal-mahal. Binuksan ko lang yung mga bintana para lang may hangin kasi malamig naman dahil kakaulan lang. Alam nyo guys, sa totoo lang, in an ordinary day, kapag sobrang init, hindi ko rin kinakaya na magstay dito sa loob ng sasakyan eh. Most of the time talagang lumalabas ako pag ito yung gamit ko. Lumalabas ako, pumupunta ako ng Marikina Market, o kaya tumatambay lang ako sa labas ng school. Ganun lang yung ginagawa ko. Pero hindi talaga practical na magstay kayo sa loob ng sasakyan kasi sobrang taas talaga ng gasolina ngayon. Unlike pag si Jilly yung gamit nyo, hindi kayo kakaba-kaba. Ayun pala, gusto ko lang i-share. Isa sa mga na-miss ko dito is yung bosina niya. Kasi ang lambot lang ng bosina nito, 'di ba? Kapag bumubusina ako, hindi ako nahihirapan. Unlike with Jilly, kailangan mo ng muscles bago mo siya ma-press kasi ang tigas niya. Guys, punta muna tayo ng Marikina Market. Mamalengke muna tayo. Let's go! Ang lakas ng ulan! Guys, gusto niyo kumain? Parang natakam ako. Isang lumpiang sariwa. At saka gulaman. Kumakain ba kayo sa karinderya guys? Umorder din tuloy ako ng goto. Tsaka isang lumpiang sariwa. Kain. Sakto to kasi malamig. Yummy. Ayun pala. Ate, isang plastic labo. Ayun, ube. Isang kangkong 9. Kaya isang large. Doon na tayo. Tingnan nyo guys, gano'ng kataas yung Marikina River ngayon.
Lakas talaga ng ulan, no? Anya, let's go! Hi, baby! Okay, guys. So, finally, pauwi na tayo. Nasundo na natin si Anya. At malakas na naman uli ang ulan. See you in a while! By the way, so lahat ng mga napamili natin nandito lang sa likod kasi wala naman tayong lagayan katulad ni Gilly, may frack, diba? Alam niyo guys, sobrang tindi ng mga potholes. Ang lalaki. Ramdam na ramdam namin yung potholes eh. Okay guys, nakauwi na tayo. Isa to sa nakakamiss oh. Yung pipindutin mo to, yung may start button. Start and stop button. At saka, yung ipapark mo siya at merong handbrake. Yan, isa yun sa mga nakakamiss. Guys, so bago natin i-end tong vlog na to, bibigyan ko naman kayo ng computation this time kung magkano yung ginastos natin sa gas versus kung EV ang ginamit natin. Sa pag-compute ng gas, so around 32 kilometers yung tinakbo natin kanina. And then, i-divide naman natin is 8. Kasi around 8 kilometers per 1 liter. So, let's say 32 kilometers divided by 8, 4 liters. And then, imumultiply naman natin si 4 liters kay 70 pesos nga ba ang ano ngayon? Ang gas? Sabihin na natin 70 pesos. So, it's around 280 pesos. So, ito yung ginas natin kanina. This time is yung EV naman. Computing natin. Balik ulit tayo dun sa 32 kilometers. So, 32 kilometers yung tinahak natin kanina. Divided by 9 kilometers naman. Kasi on our estimate, it's around 9 kilometers per kilowatt hour. 32 divided by 9 equals 3.5 kilowatt hour. Then, imumultiply naman natin to sa kanumeral ko, 15.5 pesos. 15.5 pesos equals to 55.11. And then, we multiply it to 1.08. Yung 8%, based on our discussion sa mga dati pa nating videos, nagkaroon tayo ng comparison. Meron kaming submitter. Kinompare namin yung result ng submitter and yung manual computation namin. Yung variance nun, dun natin nakuha yung 8%. Yun yung energy loss. So, i-multiply natin si, ano sabi ko, 55.11 to 1.08. And so, the result is 59.52 pesos. So, ito lang yung ginastos natin kung EV ang ginamit natin. This time, i-minus naman natin to sa 280 pesos ng gas. So, kung EV ang ginamit ko, nakatipid ako ng, negative lang lumabas dito guys ha, pero this is around 220 pesos. Yun dapat ang natipid natin kung EV ang ginamit natin. Okay, dokes. So, I hope na may mga nadadampot kayo on how we do the computation. You can also do the same. You can apply the same method kung paano nyo rin ba ma-compute yung mga gastusin nyo pagdating sa pagta-travel nyo papunta ng trabaho or may pupuntahan kapag pagdating sa pagpapasyal. Ayan. So, again, I encourage you guys, feel free to comment down below, to send your comment below. And we have plans of traveling. Maulan lang guys. At may mga dapat tayong i-postpone. Otherwise, hindi magiging maganda ang ating travel kung pinush natin yon. Kung nakarating kayo hanggang dito sa video na to, do not forget to hit like and subscribe to our channel. Marami po uling salamat for watching. See you again on our next travel. Bye-bye!